Nasa loob na kami ng Jollibee at ako na nagpresentang pumunta ng counter para mag-order. Dala ko ang pitaka ni Dave na binigay niya kanina. Mukha siyang seryoso nang sabihin niya na siya nang bahala sa lahat ng gastusin namin mag-ina. Kahit sabi ko pa, hati kami sa lahat. Nasa malapit na ako at nang buksan ko ang laman ng wallet, halos lumuwa ang mga mata ko. Puro cards at pera na sa tingin ko ay 6 na buwan kong sweldo sa kanya. Seryoso ba to? Puro dollars. Sinubukan kong hanapin yung mga tao na pamilyar ako pero hindi ko makita. Wala siyang 1K, 500, 200, 100 at 50. Diyos ko, ano bang akala niya sa Pinas? Dollars ang currency? Nilagay ko lang ang wallet niya sa bag dahil baka dekwatin pa sa akin. Sayang. Kinuha ko ang sarili kong wallet at hinanap ang mga taong inaasam ng bayan. Hinugot kong 1,000 at binayad after kong sabihin ng order ko. Bumalik ako at naabutan ng dalawa na naghaharutan. Mahigat 1 linggo pa lang nakasama ng anak ko ang ama niya. Close to talk agad sa kanya. Nakikita ko rin gaano kaalaga si Dave sa anak. No minsan niyang nadapato habang tumatakbo at sinasalubong siya galing trabaho. Halos isugod niya na to sa ospital. OA ko minsan ang drama niya pero naiintindihan ko dahil hindi rin naging madali sa kanyang malaman na may anak pala siya nang di man lang nalalaman. Yan kasi kung saan dinideposito ang similya. Mama, si Papa oh. Sumbong ng anak ko tawang-tawa habang pilit lumalayo sa ama. Ang pawis mo na anak. Kinuha agad ang bimbo ko at agad pinunasan ng pawis kahit na may aircon naman. Tapos na? Tanong ni Dave habang kinukuha si Inaw sa harapan ko. Kinaraga niya ito at pinaupo sa tabi niya. Yes? Kinuha ko ang wallet niya at ibinibigay sa kanya. Wallet mo? Yan lang bang pera mo sa pitaka? Kunot noong tanong ko. Wala ba siyang pera natin dito? Hindi ba siya aware na nasa Pilipinas tayo? Napakamot siya sa batok at alanganing ngumiti. Yes babe, nasa bangko lahat ng pera ko eh. Bakit? Kulang ba? Alis muna ako para mag-withdraw or I'll call my assistant to withdraw para dalhin dito. Ha? Kumarap ako na ilang beses at naguguluhang tinignan siya. Anong kulang? Sobra nga. Ang akin lang wala siyang cash sa wallet, puro card. Ayos lang naman yung card pero kasi hindi naman lahat ng oras card ang gagamitin mong pambayad. Paano na lang sa palengke? Sabagay mukhang hindi usong mayayaman sa mga ganon. Hindi, sobra to lahat? Sige na, itago mo na. Baka dekwatin na masasamang nilalang. Keep that, babe. Okay, ano? No, hindi pwede. Sige na, itago mo na lang yan. After all, ikaw na magbabudget lahat? Sabi pa niya. Sobra to, babe. Kahit yung isang card lang. Grabe siya, ha? Sige, itapa mo na lang iba kung di mo tatanggapin. Imbes kunin ko yung isang ATM sa wallet, bigla ko napatingin ng wala sa oras sa kanya. Di ako makapaniwala. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Malayong malayo sa malamig na Dave. Mukhang wala akong choice kundi sundin siya dahil baka siya mismo magtapon nito. Ba't ganito ka magtiwala sa akin? Paano kung di ako mabuting tao? Paano kung manggagamit lang ina ng anak mo? Sapat na sa akin babe na makitang magalang at maayos ang kalagayan ni Ino para masabing mabuting ina ka, na mabuting tao ka. Seryosong sabi niyang tumagos, di lang sa puso pati na sa buong pagkatao ko. Saan ka pupunta? Sama kami. Napairap ako dahil ilang beses niya nang sinabi to. Yes mama, sama kami ni Papa. Isa pa to eh, mag-ama nga sila. Hindi pwede anak, mababoard lang kayo ni Papa, sabi ko dito. Humaba ang nguso niya kaya't napabuntong hininga ko. May bibilin lang si mama sandali. Mauna na kayo sa sasakyan? Ayos lang ba yun sa'yo anak? Tumingin si Inaw sa papa niya bago ko tingnan muli. Masasad po si papa mama. Saglit kong pinangdilata na mata si Dave. Saka tinignan muli ang anak namin na mukhang kampi na lagi sa papa niya. Nakakatampo na minsan eh. Naku, hindi sad si papa anak. Naintindihan kasi ni papa eh, di ba papa? Tumingin ako kay Dave at gumiti. Ngiti na alam niyang pag humindi siya'y lagot siya sa akin. Nakita ko pa ang paglunok nito na ilang beses at saka sumagot. Yes babe. O nautal pa siya. Si anak, naiintindihan ni Papa diba? Kaya mauna na kayo sa sasakyan. Promise, susunod si Mama. Sabi ko at nag-promise sign pa para effective sa kanya. Tumango naman to at agad na nagpakarga sa papa niya. Napansin kong kanina pa to kinakarga ni Dave at mukhang nag-e-enjoy naman ang dalawa. Inintay ko silang umalis bago ko tumalikod para bumili ng cream. Ubos na yung para sa sunburn na cream ko kaya't bibili ako ng bago. Alam kong mabobore lang sila doon kaya't mas mabuti pa. Mauna na sila at madali lang naman ako. Papasok na sana ako ng skincare store na nakasalubong ko si Amanda. Napatingin ako sa kanya mula ulo hanggang paa.
Nakita ko paano niya rin ako suyurin ng tingin. Naka-maternity dress ito. Malaki na rin ang umbok ng tiyan niya. Sino kaya talagang ama ng anak niya? Bahala siya dyan. Nasaan si Dave? Tanong niya kaya't kumunot ang noo ko. Bakit? Ibalik mo na siya sa akin, parang awa mo na, Zelaya. Huwag kang malandi. Kailangan siya ng anak namin. Napatingin muli ako sa tiyan niya at saka siya naman sa mga mata. Maganda si Amanda, matangos ang ilong, may bilugan na kulay tsokolating mata at may manipis na labi. Nanaisin ng karamihang lahi ni Adan. Mukha siyang isang desperadang babae. Umalis ka sa harapan ko, Amanda, dahil baka masampal kita kahit buntis ka pa. Gusto ko siyang sampalin ngayon din pero di ko kayang madamay ang bata sa sinapupunan niya. Ang tapang mo ah. Palibasa, katulong ka lang naman. Sige lang, matapang ka pang babae ka. Sa susunod, nasa kanduan ko na ulit si Dave. Ani niya, wala kang iba, ikakaganda, aside sa mukha itong babaeng to. Alam mo, maganda ka, Amanda, sabi ko sa kanya. Ngumiti ito na puno ng pagmamalaki. Magandang ingod-ngod ang mukha sa sahig. Lumayas ka kundi masasapa kita. Nag-init na ang ulo ko sa kanya. Ang sarap niyang sabunutan. Pati ba naman dito nag-iiskandalo pa? Lumipat ang paningin ko sa babaeng sumingit sa gilid ni Amanda. Nanlalaki ang mga mata ko na makilala ko ito. Lumipat ang paningin ko sa babae. Ang lakas ng loob mo na gumawa ng eksena dito. Alam ko katulong ka lang pero talaga ba na pati ugali mo cheap din? Pinagtitingin na rin kami ng mga tao sa paligid. Si Amanda ay nakangiti na para bang nakaganti na ito sa wakas. Hindi ko rin alam kung paano ba siya sasagutin. Masyadong masakit na masabihan ng cheap sa gantong sitwasyon. At ako pa naging cheap. I'm sorry, Mrs. De Villa, pero sa aming dalawa hindi ako ang nauna. Firm na paliwanag ko sa kanya. You know what? Ang bobo mo. Hindi ka nakapag-aral kahit high school. Can't you see? She is pregnant. Tapos inaway mo. Paano kung ma-stress yan at tinugo? Palibasa sa mga gaya mong walang pinag-aralan. Sa ganda kumakapit magkapera lang. Di ako agad nakareact sa sinabi niya. Ako, cheap na bobo? Gusto kong maiyak. Pakiramdam ko lahat sila pinagtutulungan ako. Mawalang galang na po, ma'am. Sobra naman po kayo. Hindi po ako ganong babae. Kung ayaw niyo po maaway itong paborito niyong manugang, pakituruan po sana siya ng magandang asal. Excuse me po. Sabi ko at tumalikod. Aba, bastos ka. Dinig kong sabi niya pero hindi ko na inintindi. Kahit na konting tulak na lang tutulo na ang mga luha sa mga mata ko, taas na o pa rin akong lumakad paalis. Kung ngayon pa lang mainit na ang dugo sa akin ng ina mo, Dave, may pag-asa pa kaya tayo? Tanong ko sa hangin. Mahirap maging manugang niya. Natatakot tuloy akong ipakilala si Ino sa mga magulang ni Dave. Di ko alam kung matatanggap pa nilang anak ko o ipagtatabuyan nila. Kumatok ako sa sasakyan at sumilip. Nakita ko silang tumatawa. Di ko lang marinig anong pinag-uusapan nila. Mama! Sigaw ng anak ko. Pumasok ako sa loob at pinilit kong ngumiti. Nang tingnan ko si Dave, nakangiti ang mga mata nito habang chinecheck ang seatbelt ng anak. Nang tumingin to sa gawi ko, agad akong napakurap. Sana yung mga pinamili mo? Wala ako nabili, babe. Sumama kasi bigla yung tiyan ko eh. What? Masakit ba? Nag-aalala lang tanong nito. Let's go to the hospital. Agad ko siyang pinigilan dahil nagkukunwari lang naman ako. Okay lang. Kaya pa naman eh. Sa kondo na lang tayo. Ipapahinga ko na lang to. Ang sabi ko sa kanya. Mukhang di pa rin siya kumbinsido pero sumunod din naman ito. Are you okay, mama? Nag-aalala lang tanong ng anak ko. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Yes, baby. Ayos lang si mama. Sabi ko sa kanya. Masakit ang tiyan mo, mama. Dahil ba sa fried chicken kanina? Concern at innocenteng tanong ni Ino. Di ko mapigilang di matawa sa sinabi niya. Diyos ko, anak. Ang hirap pagpanggap sa harapan nilang mag-ama. Ewan ko na lang. Okay lang si mama, anak. Nabusog ka ba kanina? Tanong ko. Yes po, mama. Good. Are you tired na? Naglaro kayo ni Papa sa arcade kanina, diba? After natin manood ng sine. Tanong ko at tumango siya. Tanda na pagod na nga ito. Halika, kandong ka kay mama, anak. Si Dave na nakikinig sa amin, agad tinabi ang sasakyan para maayos na makalipat si Ino sa harapan. Tulog ka na muna. Gisingin ka ni mama mamaya, ah? Inalikan ko to sa noo bago mag-hum ng kanta na kinakanta ko sa kanya pagpapatulugin siya. Tumingin ako kay Dave dahil hanggang ngayon, di pa rin niya pinapaandar ang sasakyan. Bakit? Tanong ko. I'm lucky, sagot niya. Why?
Dahil ikaw ang naging ina ng anak ko, babe. Thank you. All of a sudden, parang naburang lahat ng sama ng loob ko sa mama niya at kay Amanda. Mas magandang pakinggan yon kaysa sa maganda ka. Para akong idinuduyan sa langit dahil sa mga simpleng salita na binitawan niya. Wala ko nasabi basta pinaandar na lamang niya ang sasakyan. Paalis sa lugar na hinintoan namin. Pagtingin sa kondo, tulog pa rin si Ino. Magagabi na kahit nagluto ako para mamaya ng dinner namin. Papasok ka ba mamaya, babe? Tanong ko kay Dave habang siya ay nakatingin sa laptop niya. I think narinig ko siya kanina, tinawag ang assistant niya. Yes, babe. May dinner meeting ako later sa isang client, sabi niya. Ha? Sayang naman tong niluto ko kung ganun. Tinamihan ko pa naman. Ganun ba? Sige, ihanda ko nilang susuotin mo mamaya. Sabi ko, hinahalo ang ibang ingredients sa niluluto ko. After maluto, inihanda ko ng susuotin niya. Feel na feel kong ginagawa ko pero dapat presentable siyang tignan para dagdag points mamaya sa kikitain ng kliyente niya. Uwi ka ba dito mamaya o sa opisina ka magpapalipas ng gabi? Tanong ko habang tinutulungan siyang suotin ang inihanda ko kaninang suit niya. Titingnan ko, babe. Try kong umuwi dito mamaya, Malapit na kasi ang anniversary ng company, kaya't masyadong hectic ang schedule ko. Lalo na pinadali ko ng 1 week lahat ng meetings ko para makabandi kong anak natin. Di man ako nakangiti, nagsusumigaw naman sa tawa ang puso ko dahil sa sinabi niya. Masyadong na-appreciate ko lahat ng efforts niya sa anak namin. Malayong malayo sa in-expect kong mangyayari. See you later, babe, sabi niya. Sige, sabi ko habang nakatayo sa pintuan. Nakatayo lang ako habang tinitingnan siya. Bakit di pa siya umaalis? Bakit? May nakalimutan ka ba? Tanong ko. Imbes sagutin, bigla niya akong hinalikan. Goodbye, babe? Goodbye. Ingat sa biyahe. Alatang nauutal ako sa harapan niya. Kala mo naman virgin. Nang nakaalis si Dave, agad kong tinignan ang buong lugar para humanap ng lilinisin. Pagmama ka talaga, parang mas focus ka sa loob ng bahay. Gusto mo lahat, malinis at organized. Pumasok ako sa kusina. Nakita ang cellphone ni Dave na naiwan sa ibabaw ng mesa. Nalimutan niya sigurong dalhin. Kinuha ko to at ihahabol sana nang umilaw ito. Nakita ko ang wallpaper niya ay ang picture naming tatlo sa bahay na tinitirhan namin dati ni Ino. Nakita ko rin may nag-pop out na message. Di ko sana gustong basahin pero nakita ko. Nakita ko ang message ni Sabrina sa kuya niya. Message na nagpakaba sa akin. Di ba talaga pwedeng umayon ng hangin sa gusto kong mangyari? Lagi talagang may hadlang sa lahat and sometimes it's unstoppable. Paano kung matuloy? Paano si Ino kung sakali? Paano na ako? Kuya, where are you? Nahihibang na si Mommy, ipapakasal ka niya kay Amanda? Di nakatawag si Dave ngayong gabi dahil nalimutan dalhin ang cellphone niya. Di ko rin alam ano ang mangyayari. Aaminin ko, natatakot din ako. Alam kong hindi maging madali sa amin ang lahat. Mama, si Papa? Napatingin ako sa orasan, oras na ng gabi. Di ko alam kung makakauwi pa ba si Dave ngayon. Nasa work na anak. Tulad ka na ulit, gigisingin ka namin pag uwi ni Papa. Naghikab siya at nakatulog din kaagad. Pinilit kong makatulog pero di ko maipikit ang mata ko. Tumayo ako muli para kumuha ng tubig at nagulat nang maabutan si Dave sa sofa na nakaupo at malalim ang iniisip. Sa lalim ng iniisip niya, hindi niya napansin, lumabas na ako ng kwarto. Di ko alam kung kanina pa kaya siya dyan at nakatunga nga lang. Babe, tawag ko. Nagulat siya sa presensya ko at na makabawi. Agad tumayo at lumapit sa akin. Bakit? Di ko natuloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong yakapin at isubsob ang mukha sa pagitan ng leeg ko. Babe, I'm tired, Ania. Pagod ka? Saan? Sa trabaho mo o sa mama mo? Kung may magagawa lang sana ako para mawala ang pagod niya, ginawa ko na sana. Babe, Sagot ko habang hinahagod ang likod niya pataas, pababa. Pakasal na tayo? Di agad ako nakakilos. Seryoso? Kailan? Tanong ko. Sinasakan ko lang. Di ko rin naman alam kung totoo ba o nagbibiro siya. Ngayon, sagot niya. Ano? Tumawa ako. Anong joke na naman ba to? Pwede ba yon? I'm serious, babe. Pakasal tayo ngayon. Natigil ako sa pagtawa at nakita na seryoso nga siya. Kinabukasan nasa kondo pa si Dave at hindi na pumasok sa trabaho niya. Nasa sala siya ngayon at nilalaro si Ino habang namang ako'y nasa kusina at nagluluto dahil may darating daw mamaya na bisita. Babe, do you need help? Sabi ni Dave. Yes, Mama, you need help? Segunda naman ng anak namin. Halata na ginagayang ama. No thanks, boys. Kaya na ni Mama to. Just have fun there.
Sabi ko at inirapan lamang ang dalawa. Kung nandito sila tumulong, baka gulo lang ginagawa ko. Matatagalan pa ako. Mama, gumagawa ka ba ng brownies? Tanong ng anak ko. And cake too, babe? Dagdag pa naman ni Dave. Napailing na lamang ako sa dalawa. Nagpapasalamat na lang talaga ako at nahiligan kong mag-bake kahit na walang proper training. Sariling sikap, lalo na't yung mag-ama ko'y sobrang hilig sa matatamis. Maya-maya pa dumating na ang bisita. Mga bisita namin. At ang dami yata nila. Mabuti na lang dinamihan ko ang niluto ko. Hello, Tito Kael? Dinig kong sabi ng anak ko. It is a surprise na hindi na matatandaan niya ang mukha ni Kael. Bata pa lang siya nung last itong nakita. Mabuti pa yung bata, Kael, kilala ka agad. Samantalang ikaw noon mo pa nakita, wala kang ideya na galing siya sa hotdog ng kaibigan natin. Sabi ng lalaking hindi ko kilala. Natawa ako sa turan niya at nasisi pa nila sa Kael na nangyari ay mali ba ng tao. Yeah, it's a mistake. Pero malay ko ba? Masyado pang bata si Ino nung last ko siyang nakita. Sabi nito at nang silipin ko, kinarga niya ang anak ko. No, it's okay. Kasalanan ko rin naman. Anyway, upo muna kayo. Nasaan si Ben? Tanong ni Dave. Oh, that idiot. Sabi niya, susunod daw siya after marating ang kasukdulan. Natawa sila habang ang lalaking nagsabi nun, di na maipinta ang mukha. Siya ang lalaking pumunta ng ospital. Yung taong nakita namin sa airport. Pumunta ako sa gilid ng mag-ama ko after ko maayos lahat ng niluto ko. Hi, Zelaya. Ngumiti ako kay Kael. Medyo matagal din bago ko siya nakita dahil hindi kami nagpang-abot nang bumibisita kami ng anak ko sa kanila. Hello, Kael. Long time no see. Biglang pinulupot ni Dave ang isang kamay niya sa bewang ko. Easy, man. Di namin naagawin si Zelaya sa'yo. And besides, I'm taken. Dagdag nito. Me too. Segundo ng isa na tahimik lang nakikinig sa amin. And me? Huwag kang sumingit, Philip. Hindi ka pa umaamin kay Sabina. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Kael. Gusto niya si Sabina? Napuno ng kantsaw si Philip kaya't natawa ko sa kanila. Paano mukhang tigre yung kapatid nito eh? Patuloy niya sa katabi ko. Oo nga pala, Zelaya. Siya si Philip. Ito naman si Diego. Ako na magpapakilala sa kanila dahil mukhang walang balak si Dave na gawin yon. Nahiya kami dahil ramdam namin welcome kami sa kondo niya. Sabi ni Kael, bored na tinignan si Dave na inambahan siya ng suntok. O siya, tama na yan. Kumain na muna kaya kayo, tamang-tama. Nakapagluto na ako. Aya ko sa kanila. Yes, food. Sabay pang sabi ng tatlo. Makapatay gutom. Sabi ni Dave kaya't siniko ko sa tagiliran. Ouch, babe ha, masakit. Sabi niya pero inirapan ko lang. Sumunod din naman kaming dalawa sa kanila. Tabi ko si Dave habang anak namin nagpapagitnaan ng papa niya at ng Tito Kael niya. Hello world, kamusta kayo? Napatingin kaming lahat sa huling pumasok. Hi, Tito Ben. Bumaba ang anak ko sa upuan at tumakbo papunta kay Ben. Ilang oras pa nga lang niyang nakasama si Ben ng isang araw, close na siya kaagad dito. Hello big boy, kamusta ka? I'm okay po Tito, gwapo pa rin. Natawa kaming lahat sa sinabi ni Ino. Di ko alam saan niya natutunan, mukhang may kay Ben din. Alright, parang si Tito lang din, gwapo. At nag-high five pa ang dalawa. Hi Zelaya. Hello Ben, sabayan mo na kami dito. Nang tingnan kong apat, inuubos na nila ang cake. Para mga patay gutom lang. Hoy, tiran nyo naman ako ng cake. Tarantang lumapit si Ben sa apat para maabutan ng cake pero si Dave na mukhang patay gutom talaga inubos ang natirang slice. Hoy mga duga, bakit yung inubos? Kasi nandito ka. Anong klase mga tao to't naubos ang dalawang cake na ginawa ko? Are they some group of cake monsters? Kumain na lang si Ben na luging-lugi at hindi na siya natirhan ng cake. But, kailan ang process nun? Seryosong tanong ni Dave. 2 years. Supladong sagot ni Ben. What? Ang tagal. Of course, inubusan niyo ako ng cake eh. At talagang dinibdim niya ang ginawa ng mga kaibigan. Fine, bibilhan kita ng maraming cake. Make it 1 day. Hoy, grabe. 1 week plus cake for 1 month. Anong akala mo sa akin, Superman? Yung mukha mo parang cake. Okay, fine. Basta after a week, tapos nang ma-finalize yon. Oo na nga, demanding. Napailing ako sa kakulitan ng dalawa. Para mga bata. Kinabukasan, maagang umalis si Dave papunta ng trabaho. Mamaya dadalhin namin siya ni Ino sa lunch niya. Ligo ka na anak. Papunta tayo sa office ng papa mo ngayon? Okay po, mama. Pinatay ni Ino ang TV at agad pumasok sa kwarto para maligo. Habang ako inaayos yung mga dadalhin namin para kay Dave.
Di ko rin alam kung tama bang pumunta kami ng anak ko sa opisina, pero nag-request siya kanina kaya pumayag ako.